Magandang umaga sa inyong lahat mga palangga. It's 4:32 AM here at talaga namang fresh na fresh ang ating alindog today dahil kagigising lang natin. Alright, but before anything else, let's promote the Send Wave. Ayan, mag-send wave na ang aking mga palangga. Walang bayad magpadala sa Pilipinas. Gamitin lamang ang promo code Maharlika para magkaroon ng $20 free credit sa inyong unang padala. And you'll get a chance shopping spree ngayong pang Noche Buena. Ayan, December na, bonggang-bongga. Alright, so tuloy-tuloy na tayo. Ano ba ang ating layunin today? Alright, tingnan natin. Aba. Si Joy Barboza. Ayan, dahil pala mga palangga dito. Ma'am Arliza, hello. Ayan. Marivic Trindad. Well, I'm feeling better mga palangga. Nakatulong ang honey and manuka honey and lemon and lahat-lahat ng mga luya at kung ano-ano pa. Kaya lasang paksiw na ako ngayon. Alright. Pero actually, ang pag-uusapan natin ngayon at kailangan ko ng tulong ninyo mga kababayan dahil again, every time na mag-vlog tayo, puro problema ang sinishare ko sa inyo, problema na ginagawa ng sindikatong leader. So, Bagman nasa Hawaii, Minority Black nasa Dubai. Sisindakin, babayaran, or liligwakin? Ano ang gusto mo? Okay. So, una muna tayo dito sa mga minority leader and members sa Congress. At sabi ko nga, kailangan ko ng tulong ninyo dahil, especially ng mga nasa Dubai, sa kasagsagan ng lindol, ibig sabihin, ng sakuna sa ating bayan, ay wala talagang pakialam ang mga nasa gobyerno. Lalo na si Kuting, di ba? Mamaya natin si Kuting, ipang finale natin siya. So ngayon, mga kababayan, napag-alaman natin na ang mga minority, okay, dyan sa Congress, minority bloc, ay binigyan ng baon ni Tambaluslos para sila ay mag-shopping, mag-enjoy dyan sa Dubai. Okay? Mamaya tayo dadako sa Hawaii, mamaya tayo sa Amerika. Okay? So, sino-sino yung mga minority leaders? Minority bloc. Okay? So, ngayon, tulungan yung mga sarili ninyo. Available naman yan dyan. I-google ninyo sa 19th Congress of the Philippines. Hanapin ninyo, ito, mga palangga. Yan, 19th Congress of the Philippines. Tiyan nyo. Sa pinakadulo niyan, okay, pinakababa ng column, makikita ninyo may label naman kung sino yung minority members. Okay? Tignan natin, sa pinakadulo ng column, majority, nakikita kung sino yung, ito si Libanan, actually siya yung minority leader. Okay? Ngayon, Libanan, hanapin nyo yung mga picture nila sa Facebook, sa online. Okay? Sila yung minority. Ito, babasahin ko, Jonathan Clement. Okay? Abalos II. Kung ito'y updated sa website nila. Minority, basahin natin. Pagtibayin at palaguin. Ayan, yung kanilang mga party list. Okay? Ang pangkabuhayang 4-piece, pangkabuhayan daw. Pero ngayon, nasa Dubai sila. So, yan. Si Jonathan Clement, Marcelino Libanan. Okay. Another minority, ito, One Filipinos Worldwide Coalition Party List. Marisa Magsino, minority. Okay. Confirm yan dyan sa Dubai. Aabangan nyo sila sa mga hotel nila. Baka nandyan dyan, picturean nyo at isend nyo sa atin. So, tignan ninyo sa website, okay? Ilan sila Brosas, yung makakaliwang grupo, sila Raul Manuel, ayan, kasama dyan. Jose Gray Padiernos, galing sa Puso, Chuchu, ayan, Gabriela, So, bakit ko sinasabi to sa inyo? We have to help each other, mga kababayan. Kasi wala tayong power, wala tayong pera, okay? Na ninanakaw sa bayan para
pagtuunan ng pansin itong mga ito. Katulad ng ginagawa ni Kuting ngayon na nag-iikot siya sa Amerika para magbuo ng mga leaders para masabing siya ay may mga supporters pa siyang madami. Okay? Sulat natin yan. Okay. Babalikan ko kasi yan eh. Baka mawala ako. Okay? So ngayon, tignan niyo yung website ng 19th Congress. So napag-alaman natin mga palangga na ipahatid sa atin na sa kasagsagan ng lindol may nangamatay, di ba? Good thing andyan si Vice President Sara Duterte na aktibo, okay? Sila ay nagsha-shopping sa Dubai. Sila ay nagsha-shopping ng pera ninyo. Magsimula sa pamasahe, lahat, at hindi lang sila mag-isa. Kasama ang buong pamilya nila. Gaano kasakit sa taxpayers? Gaano kasakit sa inyo na habang sinasalanta tayo ng lindol, may mga sakunang kaganapan, naghihirap ang ating bayan. Etong mga kongresista ninyo na sinasabi sila ay para sa Pilipino, para sa bayan, ay nagsha-shopping sa Dubai. So do me a favor mga palangga. Kung kayo ay nasa Dubai ngayon, okay? Google nyo yan sa 19th Congress, yung mga mukha nila. Hanapin yung mga minority dyan, yung mga nakakakilala sa kanila. Picturean nyo sila, di ba? Para silang, hindi para sa mga magnanakaw yan sa kaba ng bayan. Videohan nyo, picturean nyo, isend nyo kay Maharlika Boljakera and Maharlika channel. Maharlika page, rather. Dito sa ating Facebook o sa email, balitangmaharlika@gmail. So yan ang ginagawa sa inyo mga kababayan. The reason kung bakit sila ay mayroong pang shopping now, yan ay way ng pagsungal-ngal ng mga bunganga nila gamit sa pera ng ninyo, natin lahat, ng taong bayan, galing dyan sa Speaker of Tambaluslos. Okay? Kay Speaker Tambaluslos. So sinungalgalan na itong mga minority black, itong mga, you know that already, di ba? Yung nagpaplano para i-impeach si Sara. Di ba? Kasi nakikita nilang malakas pa rin ang mga Duterte o yung mga Duterte supporters. Nakita naman natin yan noong panahon ni Pangulong Duterte, kumpara dito sa ngayon sa mga ginagather ni Kuting na nilalangaw ang kanyang mga Filipino activity chuchu community. Ngayon, dito mo tayo mag-focus sa Dubai at napag-alaman din natin, i-preempt na natin na sa November 28 pupunta din si Kuting. Okay, kung hindi niya babaguhin ang schedule niya kasi I think na-preempt natin yung sa Las Vegas niya mukhang nahiya. I don't know kung nahiya ba talaga o baka umiskap na naman siya dito sa F1 sa Las Vegas. Alright? Kasi itong gobyernong ito, nakikita na nila na marami tayo na nagigising. Like ako, isa sa sabi nga ni Lisa Ahas Mugs, ako ang number 1 na loyalista sa lahat ng loyalista na kilala niya. At ako ngayon ay tumutiligsa dahil sa kababuyan na ginagawa nila sa inyo, sa atin lahat. Ngayon, nasa Dubai ang mga minority black dyan. Nandiyan sila, so tulungan natin, okay, lahat po kayo na may, even na kayo mga nasa hotel na pinag-check-in na nila, pasimplihan ninyong videoan o picturean ninyong mga hinayupak na ito na lumulustay sa mga remittance money ninyo. Sina-shopping nila samantalang, again, ang lindol, di ba? Ilan na ang namatay, ilan ang nagugutom, ilan ang walang trabaho, ilan ang mga nakikitil sa krimen dahil sa kapalpakan ng mga hinayupak na to. Pero sila, dahil ang target is si Sara Duterte, pahinain ng pahinain, I hope at this time, alam na ni Sara na tinraidor siya, binudol siya ng buwaka ng inang Kuting, Lisa Smugs at ni Tambaluslos. Inday, kailangan mo na mag-speak up kasama namin. Okay? Nung time na kayong dalawa ni Kuting ay marriage made in hell pala ang idinulot sa iyo at idinulot sa amin. Okay? Mas sinuportahan ko si Kuting. But this time, dahil binababoy ka at 110 or more than that million Filipinos
sa sinasabi nilang unit team. Inuna nila binaboy yung si Attorney Vic, unang-una nilang binaboy yan. Walang unit team. Okay? Ang unit team ay para lamang sa mga magnanakaw. Ang unit team ay para lamang sa mga smuggler. Okay? So kayo dyan, sa Dubai, alam nyo na ngayon, abangan ninyo mga hinayupak na ito. Google sa 19th Congress o yung mga nakakilala sa mga hinayupak na ito, na mga taong, mga kongresistang mambubudol o mga kawatan, nandyan po sila, nag-enjoy, nag-shopping. Ninanamnam nila ang pera ng bayan kasama ang kanilang buong pamilya. So eto, ngayon, ano itong mga ginagawa nila? Sabi ko nga, dahil yan ang pabuya ni Tambaloslos sa kanila. Imagine niyo ang buong pera ng bayan. Ito ang mga taong magdedesisyon kung saan nila lulustayin. Samantalang kayo, iiyak na lang kayo sa gutom, sa hirap. Ang inyong mga anak, pag may sakit, bababuyin o babasusin kayo ng mga iilang public doctors, nurses. Okay, na utak tambaluslos din, utak walang pagmamahal sa inyo. Di ba? So, eto po ang Pilipinas. Ganito ka baboy. Ganito ka hayop. Okay? Ang mga kongresista ninyo at mga senador ninyo. Okay? Yan ang pwede nyong gawin. Picturean. I-send kay Maharlika o kanino nyo gustong i-send na may platform. Diba? I-send nyo sa akin kasi panigurado ako ipopost natin yan. Baka pag sa media nyo sinend, hindi nila ipopost yan. Kasi bayad na yung mga halos lahat ng mga leching yan. Another thing, okay? Naalala ninyo nung June, di ba? Nung sinasabi ko at paulit-ulit ko na ang Chief of Staff ni Sandro na si Yeye Vivas, okay? Nakasabwat ng dati kong kaibigan, magkakaibigan ko dati yung mga yan Abel Bacudio, na sila ay kumukolekta sa mga contractor. Okay? Kumukolekta sa contractor, lalo na itong si Vivas. At naalala din ninyo na nung sinabi ko sa inyo, itong Chief of Staff ni Sandro ay binudol, okay, si Deputy Commissioner Gobalia, na kung saan hiningan nila ng bribe. Itong si Gobalia, hiningan, pinangakuan na siya ang ma-appoint. June ko sinabi ko sa inyo yun, ma-appoint as sa BIR. Okay? Ma-appoint siya dyan sa BIR. At inano nila, kung binudol nila itong si Gobalia, di ba? Dinala nila sa opisina ni Ahas. Nalala niyo yung vlog natin? Diyan sa Ore Building. At pinag-donate nila ng what? Ng pera. Okay? Pinag-donate nila ng pera dahil pinangakuan siya ng what? As BIR Commissioner. So ngayon, ito yung mga panahon. Okay? Actually, ito yung mga panahon ng mga palangga na hindi pa natin alam na binubudol tayo ng mga jutang ginimis na ito. At sino pa ang kasabwat ni Vivas? Yeye Vivas. Okay? Itong si Ryan Remehio. Kasabwat na katuwang nila sa paniningil, panghingi ng bribe, okay, sa mga contractor. Alright? Sila ay magkakasabwat. Yan sinasabi ko sa inyong bagman ni Sandro. Right? Kasi yung mga sinisingil nila sa contractor, si Vivas, si Remehio, ay may parte syempre ang pamilyang budol. Alright? Naalala niyo pa ba na itong si Vivas, okay, bago nila i-present ang mga taong gustong magkaroon ng project or something sa gobyerno, may kailangan sa gobyerno na business, ay hini-require na magbigay ng Amorsolo painting and diamond, di ba? Anong ginagawa nila ngayon, mga palangga? So ito papakita natin. Alright, pakita natin. So may nag-send sa atin na ang buong pamilya ni Vivas at nitong si Remehio na bagman ay bit-bit ni Sandro sa Hawaii.
Mga kababayan, dito napupunta ang tax money ninyo. Ano ang purpose? Ngayon nagkita-kita sila sa Hawaii, di ba? Nakita nila may sakuna sa Pilipinas. Mm. Ang pamilya nila Bitbit, pamilya ng Bagman at what? At ang buong district office, okay, ni Sandro na nanjojombag ng jowa. Okay, yung binabaing yan, may jowa pa rin binabaing yan. Kasama po nila ang buong district office. Okay, papakita natin yung picture nila. Okay, ito. Ganito kahayop to mga to. Alright. Ayan. Teka, tingnan natin to. Okay. Ito po sila. Ayan. So may nag-send sa atin. Ayan sila, Bagman ni Sandro. Andyan sila nagpapakasarap, palangga. Nagpapakasarap sila. Ayan si Vivas. Ayan, nakita nyo yan? Ayan sa airport sila. Ayan. Yan, sama sila. Kaya, ang dami nila. Buong pamilya kasama, pati mga kabet kasama. Buong distrito ni Sandro kasama. Ano yung purpose nila? Ano yung mission nila sa Hawaii? Para ano? Para madagdagan ang what? Maliban sa madagdagan yung audience. Okay? Sa audience, sa community meeting ni Kuting. Right? So, nandiyan sila ngayon. Pera ninyo. Kayo, dyan, sa Mindanao, nagkakatagumatayon ang inyong ang buhay ninyo, nagkasira-sira dahil sa lindol. At even sa buong Pilipinas, hirap na hirap kayo. Pero sila gastos ng pera ninyo. Ngayon, mga kababayan, alright, ayon sa ating puting ahas dyan sa Hawaii, okay, halos kalahati ng nasa loob, okay, nilalangaw sila, nakita niyo to? Kalahati, ang pinicturean nga, ito galing pa to sa RTVM na nilalangaw yung live ni Kuting. Ayan, nakita niyo yan? Yan yung mga tao. Halos kalahati ng mga dumalo dyan sa Hawaii. At dito, actually, sa LA kahapon, Hawaii muna tayo, ay bit-bit galing sila sa Pilipinas. Right? Galing ang mga tao sa... So, hindi lahat hindi lahat ay local sa Hawaii. I mean, taga-Hawaii. Okay? So, bit-bit nila. So, kung let's say for example, ang mga dumalo doon is 100 siguro, kunyari. Okay? Ang totoong dumating doon na taga-Hawaii ay 50 lang. Kasi ang 50 ay bit-bit nila. Pakita ko sa inyo and you decide. Okay. Ito, sinend sa akin ng aking palangga dito sa LA kahapon. Alright? Kakaloka. May nag-screen. Ito. Ang mga nasa unahang upuan ay sa PCO pa lang, Presidential Communications palangga, ito. Ay puno na yung mga upuan. Nakita nyo? PCO. Ayan, PCO. Yung mga upuan na yan, nakita nyo, ayan yung mga tao. Ayan, marami akong kakilala dyan na hindi pa nagigising, na nabudol. O yung iba, nandyan siyaan, nagmamasid lang. Okay? May nakarating sa akin na mensahe. Mamaya pupunta tayo kung ano ang purpose ni Kuting. Bakit siya umiikot ngayon? Okay, dito sa Amerika at pupunta siya ng Dubai sa November 28. Ano ang ginagawa ni Kuting? Dahil nararamdaman na po nila ang bangis ng ating mga expose dito. Nararamdaman na nila na nakikita ng taong bayan yung kahayupan nila. Ang plano ngayon ni Tambadosnos, ni Lisa Smugs at ni Kuting ay magbubuo sila, okay? Magbubuo ng mga bayarang group leaders para ipakita na sila ay malakas pa. Pupondohan nila ng pera ninyo. Pera natin, pera ng bayan. Pasikreto yung mga susunod nilang event. Funded na ni Kuting. Funded na ni Lisa Smugs. Funded ninyo. Pera ng bayan. If you compare, okay, yung aming mga event in the past, kusa naming binayaran yun. Okay? Ngayon, ang event doon sa Los Angeles, okay, ay dito sa Los Angeles, okay, ay pinalamon siyempre sila ng pera ng bayan. At
Well, ako naman, sige, tignan natin, pinalamon yung mga palangga ko doon. Yeah, sorry for the word, talagang lumamon kayo eh. 'Di ba, lumamon kayo ng pera ng bayan, 'di ba? Kasi ako nung nag-campaign ako kay Kuting, never akong nag-ask kahit piso sa gobyerno ni Kuting. Kasi gusto kong maging halimbawa sa inyong lahat na pwede kang mangampanya, pwede kang sumuporta sa tao nang wala kang hinihinging kapalit o hindi ka binabayaran. Pero eto, well, alam ko naman noon na may mga leaders talaga dito sa Los Angeles na binibigyan ng pera ni Kuting. Binibigyan ng opisina ni Lisa Smugs. Binabayaran nila itong mga, mga taong ito. I know that for a fact. Kaya lang, ayoko maging katulad nila. Kasi ang support ko is from here, from the heart. You can feel that. Mararamdaman nyo naman ang tao kapag ang suporta ay mula sa puso at ang sasat ko dito ay hindi bayad. So I know na ibang mga leaders during the campaign ay binibigyan talaga sila at lalo na sa Pilipinas, kailangan talagang bigyan ng pondo. Okay? Normal lang yan sa election. Pero ako, ang sinasabi ko lang, hindi ako nanghingi ng pondo sa kanila para, kainin namin o lamunin namin. Kaya hanggang ngayong moment na ito, maipagmamalaki ko na hindi ako pinalamon, hindi nabayaran ang pagkatao ko ng mga hinayupak na mambubudol na pamilya. At least masasabi ko sa inyo. Ngayon, magbubuo sila binubuo na nila ang mga group dito sa all over the world at hahanapin nila kayo. Okay? Yung mga nabudol, okay, babayaran kayo. Ngayon, nasa inyo yan. Kung gusto nyo magpabudol muli. So maghahanap sila para palakasin si Kuting. Dahil nakikita nga nila sa social media, mga palangga, na bagsak si Kuting. Nakita nyo naman pag nag-vlog siya sa RTV. RTV, okay? Actually, kanya tulog ako, may nag-send sa akin. Si Duterte, if you compare, nung mga kahit na hanggang sa huli niyang panunungkulan, mga kababayan, pag si Duterte ay nag-live, pumunta siya sa mga komunidad, ang nanonood sa kanya, 100,000 Pilipino live. Ito, may nag-send sa akin. Ito sa Hawaii daw. Oh, ayan, no? Gaya-galtagan si Smugs, 940 watching. 940 watching. Dahil nararamdaman ngayon, ramdam, di ba sinabi ko nga sa inyo, na ang target nila ay ako, maghahanap sila ng taong maglilink sa akin para mabayaran nila ako, para mapatahimik nila ako. Ito lang masasabi ko sa inyo. The moment na tumahimik ako habang nakaupo pa yung Kuting na yan, ibig sabihin, nabayaran ang pagkatao ko. Pero ang makakapagpatahimik lang sa akin, kapag pinategi nila ako. Dahil isa yan sa plano nila. At hindi natin sila papayagan na ma-persified tayo. Katulad ng nangyari kay Percy Lapid. So ngayon mga kababayan, alam nyo na ang mga minority black, okay, ay nasa Dubai, nagsa-shopping, nilulustay ang pera ninyo. So, it's your duty dyan sa Dubai na hanapin sila, picturean, videoan, at isend nyo kay Maharlika o sa ibang mga vloggers, gusto nyo, bahala kayo. Basta, make sure na yung pinagsendan nyo ay ipapakalat. Okay? Open naman po yung Facebook page natin at ang ating email, balitangmaharlika@gmail.com. So, pwede nyo i-share. Dahil yung ginagastos nila, binayaran sila o pinabaunan sila ni Tambaluslos galing sa pera niyo para lalong dikdikin si Sara. Gusto nilang burahin ang mga Duterte. Okay? Sa political spectrum. Yan po ang misyon ni Tambaluslos, ni Lisa at ni Kuting. Walang magawa si Kuting. Diba sinabi ko nga sa inyo, bago siya pumunta sa Amerika, kinausap siya ni Amy Marcos at ni Inday na ano ba yung ginagawa ng mga kongresista sa kanya. Akala ko ba unit team? Ang sabi ni Kuting, wala siyang may magagawa, wala siyang maipapangako. Ibig sabihin, ungrateful, ginayupak itong Kuting na ito. Ngayon, kung si Inday ay patuloy na magpapabudol, nasa kanya yan. Pero tayo, at least, alam natin na binudol tayo at nag-speak up tayo. Ngayon, narinig nyo na rin
na ang bagman ni Sandro, bag lady, ayan, bagman pareho yan. Si Vivas, buwa ka ng inang yan, madya, makyaw ang nga, nagpatayuan ng bayo mga hayop na yan, hindi pa sinusunog ang mga kaluluwa ninyo. I mean, for sure, kaluluwa ninyo, jornog na. Imagine nyo, yeye, ang kapal na mukha mo. 'Di ba? Kayong lahat. Lumalamon kayo. Lumalamon kayo sa pera ng bayan, mga buwaka ng ina ninyo. Imagine nyo yung kapatid mo na nagkasakit dito, yung pinanggagastan nyo, pera ng bayan. Kaya karma-karma kayo eh. Pumunta tayo dito sa Amerika. Pabalik-balik ka sa Amerika, pera ng bayan. Kaya hindi gagaling ang mga may sakit ninyong kamag-anak. Sa halip kakarmahin kayo. Kasi ang pinangtutustos ninyo. Kaya ka inaaratay ang inyong mga, mahal sa buhay dahil dyan. Dahil binababoy nyo ang kaba ng bayan. Hindi na kayo nahiya? Pasosyal-sosyal kayo. Di ba, Toothbrush ka muna. Giatay. Maganda nga gamit mo, hindi ka naman nag-toothbrush, wala rin. Di ba? Di ba? Bumili ka ng pinakamamahalang toothpaste para bonggang-bongga. Tingnan ko lang kung i-effect. Ngayon, ang kapal ng mukha ng pamilyang budol na ginagastos ang pera ninyo at maliban pa doon, walang pakialam, kunyari, picture-picture lang, meeting-meeting sa Zoom, kunyari, minomonitor daw ni Kuting yung nangyayaring lindol sa Mindanao, julol, parang hindi ko alam, sige, kunyari, meeting-meeting, picture-picture, nas ipalabas sa presidential communications. Right? So, nagbit-bit sila, maliban sa media, presidential communication, mga pamilya, mga kabit, sa lahat ng trip, sa California, dito sa San Francisco, sa LA, halos kalahati ng mga nandoon, maliban pa sa kanyang bantay sarado, akala naman lulusubin ko sila. Hindi ko kayo pagtsatsagaan. Okay? Hayaan kung taong bayan ang lumusob sa inyo, hindi ako. Right? Guardia sarado siya ng Secret Service. Paano? Puppet. Masyado kang takot. Masyado kang duwag. Pero ang dami ring realista sa labas. Ito yung mga, yung mga dating lumusob din sa amin. Nung pinagtatanggol ko pa yung si Kuting. Yan itong mga realista sa labas. At least itong mga realista ay consistent sila. Okay? Pero ibang mga dilawan niya, katulad ni De Lima, ngayon, kuting-kuting na at katulad ni Trillanes. Ngayon, mga palangga, pinagloloko kayo ng gobyernong ito. Diba? Maliban pa sa talagang bagsak ang kanyang rating, bagsak ang suporta sa kanya worldwide. Kaya naman binibitbit nila, pinupuno nila yung eroplano ng mga alipores nila para pagdating sa community, kunyari maraming tao. Pero karamihan doon ay bit-bit nila. Hindi talaga Filipino from Los Angeles or from California or from Hawaii. Half of it ay bit-bit ng mga hinayupak. So imagine and you do the math. Computein ninyo, okay, kung magkano ang expenses nila, natin, pera ng bayan. Ngayon, ano gagawin natin kay Inday Sara? Inday, aba, gumising ka na. Ano gagawin natin kay Senator Amy? Aba, mukhang binubudol tayo lalo. Kasi hanggang ngayon, hindi siya sumasagot dun sa hamon natin na ipatawag niya si Lisa Smugs, mag-initiate siya ng investigation kasi siya nga po ang chairperson ng electoral reforms. Mag-initiate siya ng investigasyon para ipatawag si Lisa Smugs at kanyang kapatid, si Glenn Chong, na inaakusahan sila. Sumisigaw ang ebidensya ni Glenn Chong na inaakusahan sila na nakipag-ugnayan, nakipagsabwatan, nakipagdorobohan sila sa Smartmatic. Kung talagang si Senator Amy ay para sa Pilipino, napakadali lang po mag-initiate ng investigation. Kung mabilis sila mag-initiate ng mga, actually yung pinatay na hindi pala mag-asawa yun, yung sa bus, yung sa Victory Liner, pagkakaroon na ng investigation, ganun kabilis. 'Di ba? Magkakaroon ng investigation sa Senate ba o sa Congress. Basta open sila ng investigation. Bakit si Glenn Chong? Bakit hanggang ngayon wala kang ginagawa, Senator Amy? And if you're really for unity team,
Bakit hindi mo kayang sweetuhin yang sister-in-law mo? Kung hindi mo siya kayang sweetuhin, ipatawag mo sa Senado para magpaliwanag siya. Kasi ang usapin dito, hindi naman personal ninyong awayan. Ang usapin dito, Senator Amy, ay kinabukasan ng Pilipino na dinaya nila ang eleksyon. Unless na lang, kung mag-agree ka na okay lang gumamit ng Smartmatic o makipagsabuatan. Anyway, kayong magkapatid eh. 'Di ba? Galit na galit kayo sa Smartmatic. Gusto niyo na mawala na yan Smartmatic. Nung lumalaban pa kayo sa electoral protest ni Kuting na sinasabi ninyo na siya ang nanalo ng Vice President. Pero bakit si Kuting at ikaw tahimik? Kung talagang kayo para sa Pilipino, Senator Amy, sumisigaw ako, ang taong bayan, na ipatawag mo na ang sister-in-law mo para ganti ka naman sa ginagawa sa yung na-outcast ka, 'di ba? Sabi mo? At hindi ka pa nga pinapahiram ng mga eroplano kapag may hindi pinapagamit sa iyo ang eroplano, government mga choppers para sa iyong mission na charity eclabush. Kung ganyan ang ginagawa sa iyo at ginagawa yan, syempre naaantala yung kanyang charity ek kasi hinaharangan ni Ahas. So it's your time now na sabihin sa aming mga Pilipino na hindi ka kumakampi sa hegemonyo. 'Di ba? Attorney Glenn Chong, welcome. No one in the Marcos administration is brave enough. Okay, yan. Ano natin si Attorney Glenn. Yan. Attorney Glenn, ayan. No one in the Marcos administration is brave enough to investigate my allegations and face me. I am waiting. Ayan. Ano natin yan kay Attorney, i-highlight natin. So yun yung sinasabi ko. Kasi mga palangga, bakit natin inuulit-ulit to? Kasi eto yung ugat. Ugat ng kahirapan ng Pilipinas. Imagine you, and even you, mga dilawan. Di ba? Lumalaban kayo, di ba? Gusto nyo nun na manalo si Lenny. O, dapat kasama namin kayo. Malay nyo, si Lenny pala ang nanalo. You'll never know. Kasi nakipag-usap si Lisa Smugs. You know? You'll never know. Hindi mo masabi. Kasi paano natin masasabi kung sino talaga ang nanalo kung nakipagsabuatan si Lisa Smugs, si Kuting sa Smartmatic. So, nananawagan tayo, okay, kay Senator Amy, na umaksyon ka na. Kasi kag hindi ka umaksyon, hindi naman kami nagbabanta, pero dudurugin ka namin araw-araw dito sa social media. Kasi nasa mga kamay mo eh. Sinuportahan ka namin, nagmukha nga akong tanga kami dito eh. Umiikot ako, sinasabit ko yung noong 2019, nakita nyo yun? Ni piso wala akong hiningi sa inyo, Senator Amy. Lahat ng mga banner namin, sinabit ko sa katawan ko, mukha kaming loka-loka, iniikot, kinakatok namin yung, not really kinakatok, pinupuntahan namin ang mga Filipino stores, community, pinopromote ka, dadadadada. Yun na lang ang kapalit na ibigay mo sa Pilipino, ang investigasyon. Hindi, nung sinuportahan ka namin 2019 at 2022 yung Kuting mong kapatid, di ba, wala alert ako, wala akong hiningi sa inyo. Ito lang ang hiningi namin kapalit, investigasyon. Buksan nyo ang investigasyon dahil ikaw nga ang may soul power at Senator Amy para makita ng taong bayan. Hindi ka ba naaawa, Senator Amy, sa ating mga, yung alam mo naman siguro, at alam na alam, even nga yung mga kamag-anak mo na Marcos Idralin, binababoy ni Lisa. Di ba? Hindi na to dapat kamag-anak kung para kayo sa Pilipino. Hindi ka ba naaawa, binitbit ni Sandro ang buong distrito? Ikaw nga nagsabi. He's young yet so corrupt, si Sandro. Yan ang sabi mo. Binitbit yung kanyang buong distrito. Pamilya, bagman, ayan. Kilala mo naman yung mga persona na sinasabi ko dito. Naaatim nyo na naggandamata yung mga biktima ng lindol ngayon. Kawawa, hindi lang yan. Yung everyday na biktima ng kahirapan, biktima ng krimen. Tapos itong mga hinayupak na kamag-anak mo, Senator Amy, ay nag-i-enjoy ng pera ng bayan. At ang pinsan mo, si Tambaluslos, binigyan ng pera, suhol yung mga minority black para mag-enjoy sa Dubai. Oh, ano to? Ngayon, sabi ko nga, mga palangga, mga kababayan, nasa mga kamay ninyo. Ngayon, sabi ni Senator Amy, pag tinatanong ka, Senator Amy, tungkol kay Inday Sara na anong masasabi mo? Ang sabi mo ay kasi mayroon ng bad influence, mayroon ng siguro talagang ganito, may gumagapang o may mga ano sa kapatid mo. Anong klaseng, well, we all know na hindi naman si Kuting talaga nagpapatakbo ng Pilipinas, kundi ang
sister-in-law mong Gina Yupak. So ang sa akin lang, coming from you na ang kapatid mo ay nasusulsulan, hindi siya dapat maging presidente. Betrayal of public trust, binababoy niya ang gobyerno kasi alam pala niya na may mga masasamang damo, bakit siya nagpapasulsol? Alam pala niya na may gumagapang lang para sirain yung BFF mo na si Inday Sara, bakit niya inaalaw? Ikaw na rin mismo nagsabi niyan na kung hindi dahil kay Inday Sara ay hindi naging presidente si Kuting. Well, kundi dahil sa Smartmatic. Di ba? Pangdagdag na lang yung support noon namin, ganyan-ganyan, pero lingid sa aming kaalaman, ay nakipag-ayos na pala itong si Lisa sa Smartmatic. Ano yung isang title natin? Mapala, na-touch ko na ba to? Okay, Bagman, na-touch na natin. Si Sindakin, okay? Si Sindakin babayaran. Ito yung nabanggit ko sa inyo kagabi. So ito, Attorney Glenn, ito yung plano nila. Baka operan ka, Attorney Glenn. Baka, ang gagawin, yung mga katulad natin, okay? Attorney Glenn, siya, mga katulad natin, ay o-ofera nila o maghanap sila ng link whatsoever, operan tayo ng what? Suhol. Right? Ngayon, siguro si Attorney V kasama dito o yung mga dating sumuporta na binasura, binaboy na nila, yun ang target nila na kukunin kayo uli. Okay? Para suhulan. Ngayon, nasa inyong mga kamayan, mga palangga, kung magpapabudol kayo. At ngayon, mga kaibigan, meron silang plano. Iano na natin. Nag-groom sila ng vlogger daw na itatapat kay Maharlika. Okay? Ngayon, itong vlogger na ito, hindi pa sinasabi sa akin yung pangalan, naglilinis daw ngayon ng kanyang Facebook page. Okay? Kasi dating dilawan. Okay? Naglilinis ng, hindi naman dating dilawan, dating Duterte, basta pa ganon-ganon, pa semplang-semplang. So, naglilinis ng Facebook page para daw gagamitin pang tapat kay Maharlika. Ngayon, ang sagot ko doon sa ating puting as, sabi ko, palangga, wala namang tatapat kay Maharlika ng bayaran. Kasi sabi ko, walang katapat ang taong hindi nasungal-ngalan ng pera. Sabi ko, paano magtatanggol yan? Kasi mag-iisip siya kung ano script niya, magkano binayad sa kanya. Mai-deliver ba niya ng tama yung mga nakabulet na sasabihin dahil bayad ang pagkatao niya. Kaya sabi ko dun sa palangga ko, huwag kang mag-alala. Walang magiging katapat ang taong hindi nagpapabayad ng prinsipyo. Kung kaya kong tumustos ng sarili kong expenses nung milyon palangga, mahigit, expenses pabalik-balik sa Pilipinas kay Kuting, papabayad kaya, cheap naman ang alindog natin nun. Di ba mga palangga? So tignan natin. So may i-groom daw silang tatapat kay Maharlika. Wala pong katapat. So Attorney Glenn, kilala ako ni Ahas, I'm not for sale. My loyalty is with my country. Ayan. Saan si Attorney Glenn? Wala. Ayan. Yes, I know that, Attorney Glenn. So yan ang gagawin nila. Then, sinabi ko rin kahapon sa inyo na yung mga vloggers din na ngayon ay katulad ko, susubukan kayong kausapin. So, kausapin nila kayo, then o-offeran kayo kung magkano, at kung hindi, baka i-persified kayo. So, mag-ingat kayo mga palangga. Para sa akin, don't engage. Kasi wala yan. Parang pag sumapi ka sa kanila, talo ka dyan. Pag nagkamali ka ng konti yan, baka unang-una, mapapalapit ka sa kanila. I mean, not mapapalapit, malalaman nila yung information mo kasi syempre, ano yan mga yan eh, buhaya yan mga yan eh. So, ang gagawin nila, kukunin nila yung mga information mo at baka ngayon pa lang, inaano na kayo. Di ba? Pinaprofile na kayo ng mga yan. Kung ako nga, tinamnan nila ng address. Di ba? Nandito na ako sa Amerika. Yung kagagawa ni Lisa Smugs para sindakin ako, di ba? Pinoy ako, thank you palangga. Di ba? Kayo pa. So mag-ingat kayo. Pero si Attorney Glenn, ayan, I'm praying for you, Attorney Glenn. I know, pareho tayong matapang. Mga palangga ko, matapang. But let's unite, palangga. Pagdasal natin, pagdasal nyo kami, dahil demonyo yung kalaban namin. Kasi ang utos, kausapin, pag hindi pumayag, sindakin, or liligwakin. Kausapin, sindakin, liligwakin. Magka-rhyme, di ba? Kasi gusto nga nilang magstay in power. Okay? From 2028 to 2034. Nasa mga kamay ni Inday Sara kung
siya ay what? Makikipag-work with pa dito sa ganitong klaseng budol. And I hope, Inday, I don't know, I hope may nanonood ng vlog ko, 'di ba? Inday, ikaw na ang target. Ang tatay mo na ang target. Sinabi ko na sa iyo na si Trillanes at si De Lima, well, hindi ko na sinabi, alam mo naman 'yan. Siya ay gagamitin ni Lisa at ni Tambaloslos para destroy kayo. So as early as now, ako nga last year pa ako, namamaos na nga boses ko dahil eh. 'Di ba? Last year pa ako nagdadaldal. Kung walang basihan yung mga sinasabi ko, edi sana nagbuka akong tanga ngayon. 'Di ba mga palangga? Pero when I started my fight alone, no, not really alone because andiyan po kayo mga palangga. Kasama ko kayo. Just, na wala akong inalintana dito sa ginagawa ko. May mga nagsabi pa nga sa akin na wag kong kalabanin si Lisa Smugs dahil matindi siyang kalaban. Kumikitil siya ng buhay. Totoo yun. Ang dami mga close people sa buhay ko. Wag mo na yan kasi matindi yung kalaban mo. Sabi ko, matindi? Anong kinatindi niya? Hawak niya lang ang pera ng bayan. Mas powerful ang katotohanan kaysa sa kanya. Di ba, alam niyo yun? Pinag-isipan ko rin somehow, pero sabi ko, ba't ako matatakot? Kung matatakot ako sinayupak na to, edi wala na. Takot na kayo lahat. Mas mahalaga kay Ahas na binabayaran kanya dahil paniniwala niya may hawak siya sa iyo. Kapag di ka nagpabayad sa kanya, ikaw ang ibibenta niya. That is exactly what she did to me. Bitch talaga sa atin, Attorney Glenn. Totoo yun. Kasi hindi kami nagpabayad eh. Ibibenta ka talaga o sisirain ka. Remember? Nung sinumula nilang, balikan natin si Attorney Vic. Diba? Pinadalhan nila ako, ang grupo nila ng fake news laban kay Attorney Vic. Sabi ko, ano nangyayari dito? Putang ina, yan ang taga-tanggol ni Kuting. Yan ang spokesperson. Tapos sinisiyanas, papadalan pa ako ng mga fake news. Hindi ako sumama sa kanila. Dahil hindi ako sumama sa kanila. July pa lang, I think. Hindi pa nakakaupo si Kuting. Sinisimulan na nila eh. So hanggang sa, nung August, nagsimula ako ng salita. Then anong ginawa ni Lisa Smugs? Akala nila, okay, pinatira niya ako sa kanyang bayarang ampon na paaral sa London na si Taning. Okay? Taning bagman din niya yan. Pinatira nila ako, what? About my credit card. Natinag ba ako? Hindi. Kasi wala naman ako ninakaw sa bayan. Yes, hindi ko i-deny na may mga utang ako sa Amerika. Madami. Di ba? Yun ang ginamit sa akin ni Lisa Smugs kasi hindi niya ako kayang bilhin. Alright? Yun ang ginamit si Taning, sirain para masira ang espiritu ko. Pero never akong nasira sa halip, lalong bumangis ang alindog ko. Imagine nyo, ulit-ulitin ko, gagamitin ni Lisa Ahas, Lisa Araneta, ang credit card ko laban sa akin, na ginamit ko yun. Yung mga inutang kong pamasahe and everything, ginamit ko para sumuporta sa kanila dahil hindi ako bayaran. Never ever ako nanghingi sa kanila ng pamasahe o kahit anong pabor para sa sarili ko. See, mga palangga. Kaya kung meron mang isang tao dito, isa, maliban kay Attorney Glenn Chong, na credible na magsalita laban sa kahayupan ng ginagawa ni Lisa at ni Kuting, ako yun at si Attorney Glenn. Kasi kami, at kayo mga palangga, well, kami kasi nandoon kami sa loob. Nandoon kami nung May 9. Hindi namin kayang sikmurain ang ginagawa kasi akala namin yung alignment ng nilaban namin para sa inyo. Para na lang sa inyo palangga, hindi na para sa akin. Kasi nandito naman ako sa Amerika eh. Hindi ko naman nararamdaman yung sobrang hirap niyan, dyan sa Pilipinas. Pero dahil tumindig o tumayo ako sa laban sa mga impacto na ito, mga ginayupak na ito. At naaatim nyo ba, di ba? Yung hinahakot ang pera ninyo sa ibang bansa, pinag-e-enjoy nila ngayon, buo sila. Buo yung minority black. Ngayon, ang pamilya ni Kuting, nandito sila, nag-e-enjoy sila mga palangga. Ang kanilang mga alipores. PCS o binitbit nilang lahat. Kailangan bang bitbitin lahat yun? Pang-shopping yan, lahat. Ano pa? Hotel and everything. Sa bawat kape na hinihigop nila, bawat damit na binibili nila, pera ninyo.
Kaya ganito po ako kagalit sa gobyernong ito dahil ang layunin ko, kaya ko sila sinuportahan, ay para sa pagbangon ng Pilipinas, hindi para sa pagbangon ng sindikato, ng smuggler. Ulitin natin na nag-appoint ng smuggler, lingid sa kalaman ng taong bayan, sinusuportahan ng mga nagpa-manufacture ng pulburon and everything. So, yeah. It's up to you mga palangga. So, to sum up, yung mission ni Kuting na pag-ikot-ikot niya, wala namang kwenta, picture-picture sa SpaceX. Sa SpaceX. Picture-picture, drama-drama. Ano nang ganap doon sa community? Wala. Eklabos lang. Di ba? Kung siya ay matinong presidente, pwede niyang i-cancel itong mga ikot-ikot niya dito sa Amerika. Yung mga Filipino community, okay na buhay nila dito. Hindi sila nagugutom. Pag nagkasakitan sila, kaya may insurance sila kiwala, gagamutin sila ng gobyerno. Si Kuting, ikot-ikot, yung mga tao doon sa Pilipinas, dyan sa inyo palangga, dyan pala, sa Pilipinas, lalo yung mga biktima. Nga, kaluluoy, kawawa talaga palangga. Anyway, let's pressure Senator Amy Marcos. Let's magtulungan tayo. Pressure natin siya doon sa investigasyon laban sa Smartmatic at ipatawag si Attorney Glenn Chong at ang kanyang insecure na sister-in-law. Nung hindi niya gagawin yan, matagal na nga itong matapos ang taon na ito, then araw-araw na tayong magbubuljakan dito, Senator Amy. Ay, hindi man kami nananakot eh. Para to sa taong bayan ng sinasabi na nagbubuljakan lang tayo. Kaya, be ready ka. Get ready sa mga bunganga namin dito. Alright? This is your fair lady. Thank you, Attorney Glenn Chong. You're always here sa channel. Maganda pala yung ganitong time, gabi dyan sa Pilipinas. Yeah, thank you so much mga palangga. Ingat kayo. See you later. Bye.